Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi. Kanyo Hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Tama naman, di ba? May crime pero walang kriminal. Ang dami nyong pinaguhuli pero wala naman kayong nakasuhan. Di ba? Sinunog nyo pa ang mga nahuli nyo daw po kunong mga droga. Naasan po yung mga may-ari nitong mga drogang nadakip na sinasabi lang bilyon-bilyon daw po ang halaga? Bakit wala pong kinasuhan itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Walang kasing katulad si PRRD naming magaling. Yan naman po talagang katotohanan sa pagsugpo sa illegal na droga, sa mga taong natulungan niya, sa mga ospital na pinagawa niya. Ang dami pong ginawa. Pero itong mga utak talangka na ewan ko po kung saan po talaga tumira nung 2016 to 2022, hindi po nila naramdaman kung anong ginawa ni Tatay Duterte. Partida meron pa pong pandemic. Kung ako sa'yo, Lods, unahin mo munang palagyan ng kisame yung inyong bahay bago ka makisaw-saw sa politika. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At eto nga po mga Lodi, no, dahil sa ginawa nating content kahapon, abot nga po dito sa pinagyabang ni Madam Claire Castro na 4,000 plus na barangay clear na daw po sa droga. Pero blanco naman po yung kalahati po ng papel. Eto nga po, naglabasan po yung tagapagtanggol ni Madam Claire Castro. Klarong-klaro naman talaga na binuking po siya ni Madam Eden Santos. Dito nga po sa kunyari pong napakakapal na mga detalye o datos, pero yung pala ang kalahati nun blanco lang naman pala. Naglabasan na po sila. Eto po mga Lodi. Meron pa dito nagsasabi, pakitaan tayo na hamunin kita. Pag malaki mo nagawa ni PRRD administrasyon niya. Sa kay BBM administration, ngayon malayo si PRRD. Saan kaya ang planeta to na nakatira ng mga idol? Hindi niya po alam kung anong ginawa ni PRRD nung panahon po Pangulo siya. Meron pa tayong nakita dito. May nagsabi pa dito mga idol, booking daw ba? Ano ba nagawa ni Tatay Duterte daw po sa illegal drugs? Ang sabi po niya, ililinisin daw po niya sa termino niya, madaming nagbubuwis ng buhay kahit hindi naman addict, deadball. Hanggang ngayon, madami pa rin droga dumarating sa bansa. Ay, oo nga pala, mga BFF ni Digong yung mga manufacturer kaya hindi nawawala yung drugs. Eto rin mga Lodi, grabe po yung pagkabulag ng mga tansong talangka dito po sa kanilang Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? At eto po yung nakita po natin pinakamalala sa lahat ng komento mga idol, no? O eto, sabi niya dito mga idol, Bob daw, dyan sa Davao madaming droga. At nagre-reply nga po yung ating mga Lodi na inutil, utak, bahaw, ebidensya po, bobo. So, pinalalabas po kasi na dito daw po sa Davao City nagkaroon po na maraming droga. Para sa inyong kaalaman, madali lang naman po magtanim ng mga droga para lang po sirain ang aming dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang totoo niyan mga idol, galing po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. itong mga naglalabasang napakaraming droga. Eto nga napuna nga po siya ni Chis Escudero. Tingnan nyo po ha. Anong sinabi dito? Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming nire-raid ng police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasanampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante? Tama to, di ba? About sa hoarding ng bigas. Pero wala pa rin po silang napatunayan o nahuli mga idol. Pahinante lang. Sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi. Kanyo ha? Hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Tama naman, di ba? May crime pero walang kriminal. Ang dami nyong pinaguhuli pero wala naman kayong nakasuhan. 'Di ba? Ano tong mga pinapakita nyo? 'Di ba? Sinunog nyo pa ang mga nahuli nyo daw po kunong mga droga. Naasan po yung mga may-ari nitong mga drogang nadakip na sinasabi lang bilyon-bilyon daw po ang halaga? Bakit wala pong kinasuhan itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Hindi nyo protector ng drogas si Tatay Duterte pero wala naman kayong mapakitang ebidensya
na ito nga pong panahon ni Tatay Duterte lumaganap ang illegal na droga. Pero taliwas yan sa nangyayari ngayon, yung pinalalabas ninyo ha. Dahil meron daw po mga nahuhuling mga droga sa gitna po ng karagatan. Tapos ang explanation pa nung isa doon, nung nakita akong video, baka naman kasi hindi po sila nagamit ng dahil meron daw pong nakapindot na merong manguhuli. Kaya iniwan na lang po ito sa karagatan. Ha? Pwede pala yun? Hindi kaya tsugihin yung nang iwan dun sa illegal na droga na masasayang dahil nga po hindi po napakinabangan? Ang galing niya, no? Totoo ba yung mga pinalalabas ninyo na sa panahon ni Tatay Duterte maraming illegal na droga? Gusto nyo pang taniman ang Davao City ng illegal na droga? Dahil doon sa pinagyabang ni Madam Claire Castro na meron daw pong 4,027 barangay na daw po ang drug-free. Pero ang katotohanan niyan mga idol, panahon po ni Tatay Duterte, 26,000 plus ang barangay drug-free. Pero bakit ganito yung mga detalye na sinasabi ni Madam Claire Castro tapos pinagtatanggol nyo pa? Sabi pa nga dito nung nag-post mga idol, walang kasing katulad si PRRD naming magaling. Yan naman po talagang katotohanan na ayaw pong matanggap ng mga tansong talangka kasi nga po, hindi po naman talaga kayang sapawan ni PBBM kung ano nagawa ni Tatay Duterte dito sa ating bansa. Sa proyekto, sa pagsugpo sa illegal na droga, sa mga taong natulungan niya, sa mga ospital na pinagawa niya, sa mga bypass roads, mga idol. Ang dami pong ginawa. Pero itong mga utak talangka na ewan ko po kung saan po talaga tumira nung 2016 to 2022, hindi po nila naramdaman kung anong ginawa ni Tatay Duterte. Partida meron pa pong pandemic at meron pa nag-comment dito. Pansinin lang kita kasi masyado kang pabida. Sabi po niya dito, content po naman dyan sa inyo sa Davao City Peps. 2 beses na may nakumpiskahan na siya. Dyan, palagi na lang daw po bulilyaso ang transaksyon. Sabi niyo wala namang siya dito sa Davao City. Pero yung pinakita niya yan mga idol, yung pagkumpiska po ng mga smuggled na sigarilyo. Tanga-tanga naman talaga nito ni Romeo Jr. Pintak. Tanga-tanga mo. Promise. Comment ka ng comment dyan. Patunayan mo naman na maraming nadakip dito. Kapag nagpaplanta kasi kayo, wag naman masyadong halata. Yung tipong, yung sinabi ni Cheese Escudero na maraming nadadakip o nauhuli, pinapakita pa dyan sa post na sinusunog daw po ang mga ebidensya ng mga nahuli nila pero wala naman nahuling tao. Pwede pala yun? Wala silang kinasuhan? Meron palang ganon? Ano to, ghost siya na nahuli? Anak ng tinapay naman, Huwag nyo nga kami pinaglololoko. Kung gusto nyong pasamain ang imahe ni Tatay Duterte, galing-galingan nyo naman. Yung tipong mapapaniwala nyo kami. Pero kaming nandito sa Davao City, kahit ano pang sabihin ninyo, kahit ano pang paninira ninyong gawin sa aming lugar, tinanghal pa rin kami dito. World Travel Index rank, Davao second safest in the Philippines. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit ipalabasin nyo pang merong pumapasok na illegal na droga dito, eto po ang katibayan na safe po kami dito sa Davao. Pang ilan po ba yung inyong pinagyayabang na Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Safe ba dyan sa inyo? Makakapaglakad ba kayo ng gabi na wala man lang kayong iniisip na merong tututok sa inyo ng kung ano-anong mga armas? Safe ba yung mga cellphone na dyan pag nilalabas nyo sa loob ng jeep? Talaga lang marami bang siya dito sa aming lugar? Baka dyan sa inyong lugar. Tapos pinaplanta lang dito sa aming lugar para pagmukaing masama itong Davao City. Pero hindi pa rin kayo magwawagi. Kahit anong gawin pa ninyong paninira sa mga Duterte, walang maniniwala sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So hanggang dito na lang po muna mga idol Sana naman po matauhan na po yung nagagaling-galingan dyan. Kala mo naman talaga napakatalinong tao. Papasearchin pa tayo yun niya mga idol kung ano bang nagawa ni PRRD at saka ni Bongbong Marcos Jr. Wag na mapapahiya lang kayo. Malulula kayo sa nagawa ni Tatay Duterte nung panahong siya ay presidente dito sa ating bansa kung ikukumpara natin dito sa Bongbong Marcos Jr. ninyo. Kung ako sa'yo Lods, unahin mo muna
munang palagyan ng kisame yung inyong bahay bago ka makisaw-saw sa politika. Unahin mo muna ang iyong pamilya para naman mapakinabangan ka dyan sa inyo. Hindi yung nagpuputak-putak ka sa comment section pero wala ka naman palang matibay na ebidensya. Hanggang dito lang muna, idol ha. Sana natuwa ka sa ginawa kong video. Pakisamihan mo muna yung bahay nyo ha. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.